Ito lang suggestion ko, maganda yung kasambahay bill natin, pero I think we have to revisit that. Meron ako isa-suggest, ipapile bilang amendment. Siguro higpitan natin yung parusa, taasan natin yung parusa laban doon sa mga amo mapang api. And siguro lagyan natin doon na tama kayo, may monitoring. Dapat merong hotline yung each barangay na pwedeng tawagan ng isang kambay in distress. And kapag mawag isang kasambahay, dapat yung numero na madaling ma-memorize, siguro 3 or 4 numbers. Okay. Pupunta agad yung social worker, kasama yung tanod, and kasama yung PNP para i-check kung totoo nga yung sumbong. At kapag na-verify yan, agad-agad damputin si amo at kasuhan. Only then, protection na natin yung ating mga pobreng kasambahay na palagi nasasaktan. Kasi time and time again, nakakatanggap ako ng ganitong klaseng reklamo, napapabayaan, nagmumukha silang kawawa. Ang pinakamasaklap pa nito, in my experience, palagi silang binibintangan na nagnakaw. Kapag naipit na yung amo, nabugbog na si kasambahay, ang gagawin ni amo, paplantahan ng mga pera, relo, kung ano-ano pang mga alahas, si kasambahay sabi nagnakaw. Napabaliktad patuloy si kasambahay. Si kasambahay, in some cases, atras na lang kaysa naman makulong dahil nga nagnakaw, qualified theft. So those things has to be changed. And I will file a bill na this time, kasama doon sa kasambahay law ninyo, Senator Estrada, na magkaroon ng mas matibay pang proteksyon natin mga kasambahay, and then mataas na parusa. Dapat one strike policy laban doon sa mga pang-api mga amo. Salamat, Mr. Chair. As thank you, Senator Tulfo. As the principal author of the Batas Kasambay, I'm open to revisit the Batas Kasambay and to provide some amendments if you wish. And I will also include that in the agenda on August 29 during the Committee on Labor hearing. Thank you, Mr. Chair. And I would also like to reiterate to Subfina, the employers of Aling LV, si Jerry Ruiz, Franz Ruiz, and the 2 children. We have directed the committee secretary. We'll have another hearing next week. Kung ayaw, pahuli na. We move on. Ang hindi ko na lang natanong is DSWD. Ano po ang naging role ng DSWD rito para magkaroon tayo ng tugong pagkupkup kay Manang LD? Ano po what's the role? What's the role here of the DSWD? Mr. Chair, ang role dito sa DSWD on the ground is to provide augmentation for resources sa municipal or city or local social welfare office at saka technical assistance po. Like for example, ang interventions, babanggit ko po ang interventions that were provided to Nanay LV. Ang FO, ang field officer para klaro sa lahat, and CSWDO Batangas City provided psychosocial first aid to the family, especially to Nanay LV, to process their emotions in a system to recover following the traumatic experience. Meron po guidelines on psychosocial therapy. Yun po ang technical assistance na pwede ibigay ang DSWD through the field officer po. In addition, meron pong cash assistance via IX. I think the amount was 10,000 pesos for Nanay LV's daily needs such as food and clothes. Tapos po ang Nabigyan kayo, Manang LV, natulungan kayo ng DSWD? Tapos po, the CSWDO na rin po facilitated sa issuance ng PWD ID. So, she can be covered also po by the benefits as per PWD law. Salamat. So lahat yun natanggap nyo na, Manang LV, yung sa DSWD? Opo. Ito pong sa mga doktor natin sa Batangas Medical Center na tuloy-tuloy po yung check-up na gagawin nila. Nararanasan nyo po yun? Opo. Matanong ko po ang kapulisan. I was informed that initially the case was not filed with the Mamburao Police Station. Tama, Colonel Danao? Hindi
hindi nag-file sa Mamburao, hindi rin nag-file sa Batangas City. So, bakit po ganito? Saan kayo dumulog, attorney? Per information conveyed to me by the uncle, the uncle of LB, the case was referred to, I don't know, a police or NBI, but they were asked to produce everything. So they asked me to prepare a document, but when I talked to LB, I realized that the case can be filed directly with the Office of the City Prosecutor, considering the fact that she was illegally detained in Mamburao and was rescued at Batangas City on June 28, 2023. So I directly filed the case before the Office of the Prosecutor than to refer the matter to the police or the NBI. So, hindi kayo ho nagdesisyon na hindi naidaan sa kapulisan? Yes, because it can be directly filed with the prosecutor's office. Kasi kung dinaan din sa kapulisan, mas marami tayong dokumento roon. Malalapitan nila yung Ruiz family, mapupuntahan si Kapitan. But according to the siblings of the LB, they were as several documents. Sino yung they? I don't know. Sino ba yung? Sino po Sakay na punta? nahingi ng marami mga Sakay po. baka dokumento siguro yon? Saan? Sino ho? Saan pulis? Sa kayo nagpunta? Sa police station po ng Batangas City. Batangas City. Hindi kayo nagpunta sa Mindoro? Kasi po ang sabi po ng Punong Mike. I see. kasi po ang sabi po ng pumunta kami sa PAW. Eh kami po ay pumunta doon. Ang sabi po ay kami daw po ay dapat ay sa Mindoro. Eh sabi ko naman po, kung kami may maanuhan din lang dito, kahirap naman po naman kami luluwas. At ang sabi po ay kailangan kami ay supported ng mga pulis, hindi po pwedeng kami lang ang luluwas. Pagandahan no, kung nagpa-blatter man lang kayo, nag-file sa pulis, may dokumento ang kapulisan natin. So, hindi kayo dumaan sa Batangas Police, wala rin sa Mindoro Police. Wala po sa Mindoro. So, ang naging desisyon nyo ay direct filing na sa fiscal Fiscal na po. office. Payag kayo ng ganon. Ano yung sinasabing be prepared for everything? Ano yung mga everything? Ano yung sinasabi mo, attorney ganito? Kasi po yun po ay inano sa pulis na pumunta daw po kami sinamahan po kami pagpunta ng NBI. Ngayon po, inimbestigahan po kami, ibalik daw po namin ang salaysay ng kapatid ko. Ibinalik po namin. Ulitin. Opo, iulit daw po dahil yun daw pong dala naming salaysay ay pang barangay lang. Binigyan po kami ng na para kung Saan barangay ho kayo pumunta? sa sa NBI po. Hindi, anong barangay na sinasabi? Sige, barangay chairman o barangay sa Doon po Batangas? sa Batangas po. Okay. Ngayon po sabi po ng NBI, ayusin daw po namin yung salaysay. Ngayon po, itinawag ko po sa tiyuhin ko and then itinawag po kay attorney. Pag-desisyon kayo, diretso na. Because Oh. Yes po. serious illegal detention is continuing crime. So it happened first at Mamburao, then she was detained for more or less 40 days at Batangas City, and she was rescued there at Batangas City by the siblings of LB. So siguro kahit ang suggestion ko, kahit hindi ito dumaan sa Mindoro Police, Batangas Police, siguro in-note nyo na lang that a case was filed with the prosecutor's office in Batangas City para may record din na for purposes of reference, yung date, may record din ng ating kapulisan. General Noble, anything to add to this investigation? Yes sir, yun nga, nakakalungkot yung nangyari. Kasi sa akin sir, kaya kanina medyo nangingilid ng aking luha. Kasi dati rin po akong namamasukan na ganyan. So napakahirap yung nangyari. Sana sir itong hearing natin na ito ay makatulong doon sa mga bagay pa na pwede nating ma-improve yung batas sir. So mag-coordinate lang po kami kay attorney para kung ano man yung na-file nilang kaso sir ay matulungan namin at lalong dumiin yung kaso. Bang atin mga women's desk, hindi ito sakop? Pasok din ito. Actually sir, pasok din. Nandito rin po ang aking So yung mga women's desk ng ating stasyon, yun sana. siya dapat ang Pangalaga sasagot. sir. At attorney, di ba ganon? Supposed to be, it should be done by the women's desk, but according to them, they were referred to the NBI at Batangas. Who referred? Sino nagrebatang? Hindi, police.
Pulis na sinabi sa Sinamahan po ako ng investigador ng pulis. Sinamahan po kami dalawa ng kapatid ko papunta sa Po NBI. yan, saan po? Batangas City. NBI po ng Batangas City. Ganun ba ang proseso? Pag pumunta sa, pwede pang i-refer sa ano? Bakit kayo pumunta sa kapulisan? Para mag-file ng kaso? Para po kami ay nag-ano kami na... Humingi kayo ng opinion. Opo. So sabi nung kapulisan, mas mabibilis. Sabi po ng nung mataas nila, kung tatanggapin daw po ng NBI, lalong mas magaling na hindi na kami pumunta ng Mindoro. Yun po ang sa amin. Malayo, babalik-balik pa. Opo. But then again, siguro yung ating women's desk should be strengthened kasama yung DSWD para yung mga ganitong uri ng ng mga insidente. Ilalagay siguro namin sa mga proposed amendments how the women's desk and the DSWD can play a vital collaborative role in this para mas mabilis. Kasi uulit pa rin ito. Wag naman sana. Sibo? Is the Department of Labor and Employment here? Ma'am? Wala kasi kayong name tag kaya hindi ko maayo. Good afternoon po, Mr. Chair. Kailan nakarating sa kaalaman nyo ito? There is a regional office of Dole? Yes po, yung sa Mimaropa, sir. Yes. So, nung August 11 po ay nakarating ito at may report po sa amin, sir, yung aming regional director na nung August 12 ay nag-inspect na sila doon sa sari-sari store muna nila France at marami po silang nalaman na hindi nagbibigay nga ng mga SSS, Pag-ibig at PhilHealth sa mga workers na nandun. Walang overtime pay, walang 13th month pay, walang records po ng mga employees. Kaya po, during the inspection ay wala silang nag-gather na data relevant to the previous employment of Ms. Vergara doon sa store. Pero Mr. Chair, yung aming pong Batangas Provincial Office ay may initial coordination na po sa MSWDO at saka sa kapatid po ni Ma'am LV na tutulong po kami, handa po kami tumulong para mabalik sa kanya yung mga sweldo na hindi na ibigay sa kanya at pati po for possible livelihood assistance po. Mahabol yun. Let me remind the Department of Labor and Employment, the DSWD, including the Philippine National Police, that there is a joint 05 signed by the DOLE, DSWD, the ILG, PNP, and the National Bureau of Investigation, wherein, under the said joint memorandum circular, the DSWD, through the municipal or social welfare officer, in coordination with the concerned barangay officials who are under the DILG's supervision, shall take charge of the rescue and rehabilitation of an abused kasambahay while the DOLE oversees their job replacement. The goal of the MC is to set in place a more unified interagency network to protect the rights of kasambahay against abuse, harassment, violence, and economic exploitation. Ginagawa po ba natin to? Matagal na ito, 2015. Kasama rin kayo, Kapitan. Kasama rin po ang DSWD. Is there a functioning interagency committee reviewing all of this? Sir, as to the interagency mechanism, sir, dito sa... Baka wala pa kayo sa serbisyo noon. 2015. Merong circular noon. Apo, sir, ano po, kailangan po namin siyang i-strengthen, sir, yung mekanismo na yun. Siguro reviewin nyo yun. Apo. Kasama ang kapitan. Hindi mangyayari ito kung talagang ginagawa ito. The Labor Department establish other related mechanisms on the employment of kasambahay such as wage setting, occupational safety and health, and recruitment regulations to ensure that pertinent provisions of the law are complied with. Ang problema, pag bago yung batas, ay gagawa kaagad tayo ng implementing rules. Pero pag lumipas ang mahabang panahon, ay nagkalimutan na. Kaya nangyari ito. So meron akong datos dito based on 2020 DOLE and PSA report. 1.4 million Filipinos are working as kasambahays. 4% as child domestic workers, 2.5% with employment contracts, 83% not covered by Social Security benefit, 36% domestic live-in workers, etc., etc. Ang tanong ko po sa DOLE, meron po ba tayong datos dito na ilan na yung na-abuse?
Kagaya ni Manang LB, meron pa, kasi kaya lang ito na-highlight, lumabas sa dyaryo, nag-Senate hearing tayo. Baka naman yung ibang walang Senate hearing, hindi natin alam yung record. Sir, ang meron po kaming data, yung mga request for assistance po na pumupunta sa DOLE pagdating sa unpaid wages. Pagdating At saka sa? unpaid wages. Pero yung sinaktan. Sir, ano po, wala po kaming data na ganun. So malaki ang posibilidad na kahit nasaktan na hindi nare-report. Malamang po, sir. 80% na nasasaktan, hindi na verbal abuse o kung ano man, hindi na nare-report. Unless, sir, meron data ang sa mga women's desk natin sana, sir. Hindi nga, gaya nito, hindi na-report sa pulis eh. Hindi rin na-report sa DSWD, di ba? Si Kapitan naman, ang sinasabi kanina, umuwi na, sinundo. So wala tayong magiging datos nito. Kung wala tayong datos, paano natin mapapangalagaan yung karapatan ng mga kasambahay gaya ni Manang LB? Kung hindi ito nalantad sa media, wala nakakaalam nito. Diba? Any suggestion coming from DOLE, DSWD on how we can strengthen the law and to prevent a repetition of incidents similar to this? The committee expects you to submit your position papers. Can you do that? Yes, Mr. Chair. Commission on Human Rights, can you also help this committee? Kasi kung walang nagre-report, hindi ho natin alam itong nangyaring ito. Baka habang nag-uusap tayo ngayon, nanananghalian yung iba, nakapagluto na yung ibang kasambahay, marami pa akong sinasaktan. Hindi lang sa Mindoro, kung saan man lugar saan man dako ng Pilipinas, hindi natin alam. Magugulat na lang tayo, may nangyari, sayang naman yung ating ginagawa. Ngayong umagang ito, nagsimula kami ng pagdinig. Nagsimula ako sa Bilibid Prison, yung tumakas na preso.